Hello guys, samahan niyo ako sa journey ko sa paglo-low carb. Ito ang aking day 2. Hindi ko na videohan yung unang araw ko. Ngayon ko lang naisip na kailangang or mas magandang i-share ko pala ang aking journey sa paglo-low carb. Sa mga hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si Jing. Bakit ko naisipan na mag low carb diet? Kasi sa edad ko na 43, napakadami ko nang nararamdaman sa katawan. Madalas na sumasakit ang aking tiyan, minsan sa kanan, minsan sa kaliwa. Minsan din sumasakit ang aking balakang. Minsan din parang namamanhid ang aking dibdib. At kadalasan din na masakit ang aking likod. Meron din akong ubo na inabot na ng ilang buwan. Nag-start November 2023 hanggang ngayon. Pero sa pangalawang araw ko ng paglo-low carb, itong mga huli, ang ubo ko kada gabi na lang or madaling araw pag malamig na ang panahon. Sa isang araw na pag low carb ko, hindi ko na naranasan na umubo ng madaling araw. So yun, gusto kong ituloy-tuloy na magkaroon ng healthy lifestyle, ng healthy na buhay at healthy na pag-iisip. Meron din akong mga sakit sa balat. Meron akong serenggoma. Ang serenggoma dahil yan sa madumi na dugo. At meron din cholesterol na dugo. Meron din akong vitiligo. Sabi sa vitiligo ko, bakit nagkakaroon ng vitiligo o yung pagputi? Dahil namatay na ang melanin natin sa balat. Ang melanin natin sa balat, yun yung nagpoprotekta or ang first layer ng ating balat ang nagpoprotekta sa araw. So namatay na yun. Hindi na gumagawa ng melanin, parang ganun. So yun, dahil yan sa mga ginagamit ko din noon na mga whitening product, tapos nagpapainit. So yun, naggaganyan yan. Nagsisimula na siyang pumuti. May mga parts ng katawan ko na gumaganyan. Pero sa awa ng Panginoon, lahat ng sakit may kagalingan. Basta ang ipapasok natin sa ating katawan ay ang tamang pagkain. Huwag nating papasukan ang ating katawan ng basura. Madalas din sumasakit ang ulo ko. Meron din akong astigmatism. Nainis na akong gumamit ng salamin kaya madalas sumasakit ang ulo ko. Yung pag-kisap-kisap na mata ko, hindi maiwasan. Malilimutin na rin ako masyado. Napakadami ng nararamdaman sa edad kong 43. Dati ko nang iniisip na gawin ang diet na ito. Kaso hindi ko kayang iwan ang mga kasanayan ko ng pagkain. Number 1 ang matatamis. Pero ngayon, sa dami na ng nararamdaman ko, talagang nagdesisyon na ako na kailangan kong baguhin ang aking lifestyle dahil ayoko pang mamatay. Ayoko mamatay na maaga dahil bata pa ang mga anak ko. Kailangan pa ako ng mga anak ko, kailangan ako ng pamilya ko. Kaya tamang sabi nila, mahalin natin ang sarili natin bago natin mahalin ang iba. Kung mahal natin ang iba pero hindi natin mahal ang sarili natin, paano na lang
Diba? Paano na lang sila kung mamatay tayo dahil di natin mahal ang sarili natin, pinabayaan natin ang sarili natin. So yun yung padesisyon sa akin na baguhin ko ang aking lifestyle para sa aking pamilya. Kailangan magkaroon ako ng mahabang buhay alang-alang sa pamilya ko. Sa awa ng Panginoon, lahat ng mga sakit ay may kagalingan. Basta tama lang ang ating kinakain, tama ang pumapasok sa ating katawan. Para magkaroon kayo ng idea, ang gawa ko, napakahilig ko sa matamis. Parang walang araw na hindi ako nakakain ng matatamis sa isang araw. Hindi ko pa pangihinayangan ng kanin, pero yung matatamis na pagkain, doon talaga ako nag-iisip noon kung paano kong iiwanan, kung paano kong bibitawan. Sa araw-araw na ginawa ng Panginoon, laging ang iniinom ko kape na matamis. Maghapon yun, hindi pa nga siguro ako makaubos ng isang basong tubig. Maghapon, kape lang ang iniinom ko. Kaya kumain ng mga candy, mga sitsirya, maalat. Yan yung mga gusto ko. Minsan naamoy ko na yung sarili ko, amoy matamis. Kaya naisip ko, sabi ko, baka may diabetes na ako sa sobrang hilig ko sa matamis. Sa pamilya namin, nito lang, sa pamilya ng mama ko, mga kapatid niya, merong namatay siyang kapatid, komplikasyon dahil merong diabetes. Ang isang kapatid ng mama ko, 2 beses na naoperahan dahil naman sa colon cancer. Ang tita ko, meron din colon cancer. Napakarami ng mga sakit ang nangyayari sa buhay ng tao. Kailan tayo magbabago? Kailan tayo magdidesisyon ng tama? Kapag uli ng lahat. Kaya kayong mga nakikinig, nakakanood ng video ito, pag-isipan nyo kung meron kayong mga karamdaman, kailangan nyo ng magbagong buhay upang magkaroon kayo ng mahaba at masaganang pamumuhay. Kung mahal nyo sarili nyo, mahal nyo pamilya nyo, kailangan magdesisyon na kayo. Magdesisyon kayo ng tama. Hindi naman tayo titigil sa pagkain, kundi pipiliin lang natin kung ano yung nararapat na ipasok natin sa ating katawan. Samahan niyo ako sa journey kong ito. Araw-araw ako magpo-post ng aking mga ginagawa sa aking pagkain, ano yung mga pagkain, ano yung mga naramdaman, pagbabago. Mag-update ako sa inyo guys. Samahan niyo ako at kung may mga katanungan kayo, meron din kayo mga karamdaman na nararamdaman, mag-message kayo dito o mag-comment kayo. Pwede natin pag-usapan. By the way, meron para akong pinsan, mas matanda lang sa akin ng mga ilang taon. Kamamatay niya lang sa ovarian cancer. So yun, napakaraming mga namamatay na ngayon na bata pa, namamatay na dahil sa mga cancer, sa kung ano-ano mga sakit. At syempre, dahil yan sa mali nating mga lifestyle, sa mga mali nating kinakain. Sa araw-araw na buhay natin, basura ang ipinapasok natin sa ating sarili. So kailangan nating mag-isip. Pag-isipan natin kung ano ang dapat nating gawin. Maraming mga gamot
may synthetic, may mga herbal. Pero hindi yung sakit yung kailangan nating gamutin, kundi ano yung dahilan kung bakit tayo may sakit. So kailangan nating gamutin ang ating sarili. Ang sarili natin, may daw sa mga magtatanong, kapag okay na ang mga kinakain natin, yung sarili mismo natin yung magpapagaling sa sarili natin. Yun po yun. Hindi natin kailangan uminom ng gamot dahil ang sarili natin ay siya mismo magpapagaling sa ating sarili. Kailangan lang niyang makapagtrabaho ng tama dahil malusog siya, dahil maayos ang ating pangangatawan, dahil ang pinapasok natin sa sarili natin o sa ang ating pagkain sa araw-araw ay tama. Sa mga hindi pa nakakaalam ng low carb, pwede kayong mag-search kung ano yung mga dapat gawin. Kasi bago natin gawin to or bago nyo gawin, kailangan full of knowledge kayo dahil hindi ito basta-basta. Dahil kapag nagutom kayo at nag-crave kayo, hindi nyo alam kung ano mga dapat nyong kainin. So dapat bago nyo to simulan, kailangan meron kayong tamang knowledge. Kaya mag-search kayo ng mag-search tungkol sa low carb diet. Hindi ito madali guys. Kung wala tayong budget, medyo mahirap. Kasi kailangan natin ng fats araw-araw. Dahil doon yung magbibigay sa atin ng energy, hindi ang carbohydrates. Sa mga gawain natin sa araw-araw, kailangan natin ng lakas. At doon yung manggagaling sa fats. Yung mga fats, nandyan yan sa mga meats. At mga kailangan ng ating katawan para hindi tayo pumayat ng bagsak ang ating katawan. Kailangan talaga ng mga meats. Ipapakita ko sa inyo araw-araw kung ilan ang nababawas sa aking timbang at sa aking bewang dahil ako ay malaki ang puson. So isa yan sa mga ini-aim ko talaga na mawala yung bilbil ko sa tiyan, kasi isa din yan sa nagkakaroon tayo ng sakit o karamdaman. Lagi ako araw-araw mag-share sa inyo ng aking journey at mga magagandang nangyayari sa aking pangangatawan, mga dapat or mga ginagawa. Pasensya na kayo dahil hindi ako ngumingiti yan. Siyempre seryoso ako sa pagkakain ko. Tsaka dyan talagang nanginginig ako sa gutom dahil pang malawang araw ko na yan na walang mga matatamis, walang kanin, at isang beses lang kumain sa isang araw. Pero maraming way guys, maraming way naman. Di naman pwede naman kung hindi kayang isang beses kumain sa isang araw, pwede naman kumain may oras lang. So yun, ano ko lang sa susunod na video ko kung ano yung tamang mga oras or paano mga dapat gagawin. Yung isda dyan, hindi ko na nakakain yan dahil busog na ako. Nga pala yung kinain ko dyan ay pipino. Yan ang pinakakanin ko. Nakakabusog siya.
Tapos yung maitim kanina, tortang talong na nilagyan ko ng tinimplahan ko ng paminta, asin, nilagyan ko ng garlic powder at nilagyan ko ng bell pepper. Napakasarap. So hanggang dito na lang guys. Samahan niyo ko sa journey ko at mag-isip na kayo kung kayo ay may mga karamdaman din, kung anong dapat nyong gawin na mabuti para sa ating katawan, sa ating pamilya. Bye guys, see you next time.